Mga lods, ngayong araw ay ipapakita ko sa inyo, ipapasilip ko sa inyo yung buong terrace na tinataniman natin. Ito yung sili na nakatanim sa plastic bottle. Dito sa side na to mga lods ay ito yung puro sili. Ayan. Ayan. Kahit sa taas malapit na sa kisame ay may sili pa rin tayo. Ayan. Ayan, kung nakikita nyo, napakarami nilang bunga, At dito sa batang ibaba naman ay ito. Kasalukuyan silang namumunga. Ito yung sili nating native o Tagalog na sobrang anghang. Ayan. Ito pa. Nakatanim namang ito sa plastic bottle at tatlo. Isa, dalawa, tatlo sa gitna, At ayan, yung mga bunga yan napakalalaki. Ayan. At dito naman sa side na ito mga lods ay ito naman yung mga pechay natin. Ayan, sari-saring pechay. May pechay na green, may violet, may butchoy. Ayan. Ito yung kangkong natin na sa plastic bottle lamang. At ito yung mga ito yung pechay natin na purple or kulay violet. Ayan, talagang napakalaki na nila. Tinitingnan ko sila kung gaano sila kalalaki kahit nasa plastic bottle lamang ng 1.5. Ito yan mga lods. Tatanggalan natin ng balot. Ayan. Nasa plastic bottle lamang sila ng 1.5. Nilalagyan natin sila ng ganito upang sa ganon ay hindi maglumot yung kanilang tubig dito. Kasi pag direktang natatamaan ng araw to, maglulumot yan mga lods. Madali silang dudumi. Kaya ginawa natin ng cover. Ayan. Kung nakikita nyo, napakalulusog nila. Ayan. Ayan yung ating terrace. Tapos ito yung mga seedling natin sa baba. Ayan. Marami pa tayong pampalit sa kanila na pantanim. Ito butchoy to. Napakarami nating mga pechay dito na malalaki na. At ito naman yung sili natin sa sako. Ito yung sili natin sa sako. Ayan. At kitang kita nyo naman na napakahitik din sa bunga. Ayan, grabe. Napakarami niyang bunga mga lods. Ayan yung terrace natin. Ayan. At sa loob naman mga lods ay papasok tayo sa loob para makita nyo yung kung ano yung tanim meron sa loob. Dito ay meron tayong sibuyas. Ayan, tinanim natin yan para sa sawsawan. Yung dahon niya magamit natin. At dito meron tayong mga kangkong mga lods. Ayan. Ito yung mga kangkong natin. Ito, medyo maliliit pa sila, hindi pa pwedeng i-harvest. Ito. Pero dito sa part na to ay ayan, at talagang ready na silang i-harvest. Napakalalaki na nila mga lods. Ito. Yan, malalaki na yan mga yan. At pwede na natin silang i-harvest. At dito, ito ang malupit mga lods. Yung kangkong na inilagay natin sa 1.5 ay ibinabad natin sa tubig. Tapos ito na sila. Ang ganda ng tubo niya. Ito yung dahon niya. Ayan. Malalago sila. Ayan. Yan yung mga dahon niya mga lods. Tapos ito yung mga seedling natin ng pechay na gagawin natin ngayon. Ililipat natin ngayong araw. Ito naman yung kangkong na nasa disposable cup. Ayan. Ito yung mga dahon niya. Malalapad din at pwede na natin i-harvest. Nasa disposable cup lang yan. Ayan mga lods. Punong-puno siya ng tubig kasi ang lakas ng ulan kahapon. At ipapakita ko sa inyo itong ampalaya natin sa terrace. Ito. Meron tayo dito isang puro ng ampalaya nakatanim sa sako. Ito yung puno niya. At ito ay kulay puti mga lods ang bunga. Kulay puti ang bunga niya. Ito maliit pa siya.
At paano ko nasabing puti? Itong nakabalot. Tignan natin. O, di ba? Ayan yung ampalaya natin. Kulay puti siya, mga lods. Hindi natin siya inaasahan na dadami yung bunga niya kasi nasa loob siya ng terrace. Ibig sabihin, hindi siya direktang natatamaan ng araw. Itinanim natin ito kasi para kuhanan lang ng dahon sana, no? Pero may bunga naman siya. Di pinapalaki na rin natin. Ayan. Hindi siya dadami ang bunga kasi, mga lods, kasi kung napapansin niyo yung kisame ay nasa loob na siya, ano? O, hindi siya masyadong direkta natatamaan ng araw, kaya hindi siya magbubunga ng madami. Ayan. At ganun lang, sana'y tinapos ninyo itong video na to at para nagkaroon kayo ng idea kung paano tayo nagtatanim sa terrace. At ganun lang, salamat.